Hey, what's up guys, this is me, Oin Moto, and welcome back to the channel. So ngayon, bibigyan natin ng long-term review ang ating RCB S3 lever after 6 months na paggamit. At syempre, sasagutin natin ang mga tanong nyo sa comments kasi nababasa ko yung mga comments nyo at gusto ko yung bigyan ng insights at matulungan kayo. Kasi nung nagbabalak ako mag-upgrade, naghahanap din ako ng mga reviews. So yun, kung nagbabalak ka mag-upgrade at curious ka sa performance ng RCB S3 lever, panoorin mo tong video na to, para sa'yo to. So yun guys, bago ang lahat, Happy New Year sa inyo. So sinushoot ko to ngayon December 31. At syempre pag na-upload ko to tapos na ang New Year. So Happy New Year sa inyong lahat. Sana ay tayo maging masaya ngayon 2025. Ma-achieve natin yung mga goal natin. At all the best. Sana maging masaya tayo ngayon 2025. So pag-usapan natin ng RCB S3 lever. So yan. Yan siya ngayon. Ito kabila. Yun no. So pag-usapan natin ng build quality. 6 months na itong RCB S3 lever sa akin. Nagamit ko siya pang daily, nagamit ko siya pang long rides. At saka kahit anong weather, mainit, maulan, lalo na ngayon maulan talaga. So gamit ko yung lever na yan. So basically nagamit ko na siya sa iba't ibang pace at weather condition. At honestly hindi ako nagkaroon ng problema sa kanya. Sobrang goods na goods pa rin siya. Minsan hindi siya nagloko o nasira Ayan, so hindi siya nagfe-fade. Medyo may mga konting gasgas lang. Siyempre ginagamit natin. Medyo yan, dumudumi lang siya. Pero hindi siya nagfe-fade Tanyo yung black. Walang fade dito lagi, di ba? So para pa rin siyang bago, except medyo madumi lang kasi hindi pa ako nagpapawash. Ayan. So second, performance. So pag nagbe-brake ka dito, mararamdaman mo yung pagiging smooth, mararamdaman mo yung smoothness at precise ng braking So far consistent naman yung braking performance niya Hindi siya mababaw tapos biglang lalalim. So wala namang ganun mga issue dito sa lever na to. At saka sobrang helpful nitong pagiging adjustable niya kasi syempre mahaba yung daliri ko Minsan gusto ko ng mahaba-haba para mas ramdam ko yung piga. Minsan din pagka long ride, syempre gusto natin konting piga lang, i-brake na agad. Malaking tulong to lalo na sa long rides. Hindi ka agad ganun mangangalay, hindi ka tulad sa stock na lever. Kung nangangalay ka na, pwede mo siyang i-adjust ulit. So compared sa stock, magandang upgrade tong RCB S3 lever when it comes to aesthetic at saka syempre sa functionality niya Galing ha? Plus, mas durable siya kasi sa ibang aftermarket na levers na pareho lang ng presyo. So ayan, breakdown natin yung pros and cons ng RCB S3 lever. Para sa akin, personally, minimal lang naman yung mga cons niya. So para sa akin, more on pros talaga to. So yan, bago natin tapusin tong video na to, sagutin natin ang ilan sa mga tanong nyo sa comments. Ayan, sagutin natin. So first, nagana pa din ba ang combi brake? So yes po, nagana pa din po ang combi brake. So depende lang sa pagkabit mo. Kasi minsan hindi maayos yung pagkabit pwede siya kakapit. Papakita ko sa inyo guys. So ayan So dito kasi yung combi brake, pag pinihit mo itong 100%, may percent dito sa kanan. So pag pinigyan ko yan pareho, kita nyo, nakapihit pa rin tong kanan na lever. So bibitawan ko yung kaliwa. As you can see, bumitaw din yung pihit ng kanan na lever. So it means gumagana talaga yung combi brake. Kung hindi nagana yung combi brake nyo, adjust nyo na lang dito. So na-adjust to guys. Ayan kung makikita nyo. Dito yung adjustment So adjust nyo na lang dito guys para mas malakas yung combi brake. So nasa sa inyo na kung anong preferred nyo na lakas. Para sa akin, okay na yan. So pangalawang tanong, pag na-plano daw hindi nabalik, hindi ko alam kung saang part, kung sa kanan o kaliwa. Sa experience ko, kung kinaabit ko itong RCB S3 lever, dito ko siya na-experience yung hindi kagad bumabalik. Pag pihit kong ganyan, wala, nakapihit lang siya, hindi siya nabalik. Ang ayusin nyo lang guys yung spring. So ayusin nyo lang yung pagkabit nitong spring kasi di ba tinanggal nyo? Yan, tinanggal nyo yan, di ba? So dapat maayos lang yung pagkabit. Kasi yung magbabalik siya yung mag-aangat. So ayusin nyo lang guys yung pagkakabit nyo para bumalik siya. So ayan. So pangatlong tanong, nagana pa daw ba yung handbrake? Which is this one. Ayan, kung nagana pa daw ba yung handbrake. So yes, nagana pa din. So pagka hindi nyo mapagana yung handbrake, hindi nyo ma-press, adjust nyo lang dito guys. Ayan, adjust nyo lang dito sa brake na to. Pero sa akin nagana As you can see, medyo matigas lang pala. Ayan, hindi siya gumagana. Pahiya tuloy ako. So adjust nyo lang dito guys. Nagpitin nyo lang ng konti. Siguro
ano na yun sa akin. So ayan guys, so yan, kumana na siya. As you can see, naka-press siya ngayon. Yan, tingnan natin kung yan, hindi naikot. So naka-park brake na siya. Ayusin nyo lang yung pagpihit nyo, baka hindi nyo tinatamaan yung ano eh. Kailangan kasi pihitin mo ng maayos, tapos ipa-park brake mo. Pag hindi pa rin, tayo nyo dito, adjust nyo dyan sa rear brake. Yan. So kung nagfe-fade daw ba? So as you can see, hindi siya guys nagfe-fade. Lalo na kung color black dapat nag-silver na. So may mga scratches lang kasi siyempre nagagamit. Pero hindi siya nagfe-fade. Minsan babad to sa araw. Hindi naman siya nagfe-fade. Siguro dahil yan sa aluminum finish ng RCB. Pag nalinis yan, mukhang bago pa talaga yan. So madumi lang. So yan, sana nasagot ko yung mga tanong nyo about dito sa RCB S3 lever. Sinasagot ko naman lahat ng mga tanong nyo sa comments. Pero syempre minsan mas okay kung ipakita ko sa inyo, no? So ang tanong ng madami, kung worth it ba tong RCB S3 lever? Para sa akin, yes, talagang worth it siya. Kung naghahanap ka ng mga pangdiin ng pyesa, yan, pwede mo itay itong RCB S3 lever. And kung ayaw mong ayaw mo nang mawala yung combi brake mo. Yung combi brake kasi syempre, isa yung sa binayaran natin na feature ng Honda Click. Ayaw ko naman siya mawala. So para sa akin, worth na worth siya. After 6 months, sobrang satisfied ako sa kanya. Kung gusto mo din kumuha ng RCB S3 lever, check mo na lang yung link sa description. Meron doon pang Aerox, pang NMAX, at iba pang model. Kung may natutunan ka sa video na to, please like and subscribe. At kung may tanong ka pa na hindi ko nasasagot, i-comment mo na lang yan sa comment section at sasagutin natin yan. So yun guys, okay na motor signing up, and see you guys on my next video. Peace, ride safe, Happy New Year, let's go!